Nasabi niyo rin po na 'di ba nagbibigay po kayo ng mga binhi-binhi po sa mga magsasaka. Meron po bang dumadaan sa inyo ng mga produkto na galing sa mga magsasaka, na kayo po yung magbebenta, gano'n po? Wala, pero ang NFA ay nagkakandak ng pagbili ng kanilang mga produkto. Pero yung NFA mismo ang dumidirekta sa kanila. Ito ay kumisan dumadaan sa kooperatiba. Ang isa pa nga palang organisasyon na pinakapalooban sa agrikultura ay ang kooperatiba, na kung saan to yung mga asosasyon ng mga magsasaka o mga nanay, na kung saan ay mapapadali ang paghingi nila ng asiste o mga ibang projects sa nasyonal. Ano-ano ba po yung mga iba pang activity o aktibidades na ginagawa ng Department of Agriculture dito sa Pantabangan? Sa ngayon, meron kasi kaming pinapatupad na pagtatanim ng hybrid rice. O ito kasi yung hybrid rice ay may mataas na ani ng palay sa agriculture. Sa ngayon, meron kaming isang parang contest na palakihan ng production o palakihan ng ani sa hybrid, sa SLA. Sa ngayon, meron kaming inilalaban na nasa barangay conversion, at ito ay aming binibisita o tinuturo namin sa kanyang tamang pag-aalaga ng hybrid rice upang maating niya ko yung magandang ani o malaking ani, upang ang ating bayan ay irepresenta na meron pala tayong may isang farmer na may malaking ani na hybrid. Sa ngayon, ang hybrid kasi dito sa bayan ng Pantabangan ay simula pa lang na dumadami ang mga nagtatanim nito, kasi nga ayaw nilang maniwala na ito ay malaki ang aanihin. Ngunit sa ngayon, sa mga nakikita namin sa mga ibang dumidiscover ng hybrid na nagtatanim dito, ay talagang malaki ang ani. Kasi hindi katulad ng certified lang na mas maliit ang ani. At sa paghahayupan naman, meron din kaming isang mga taga PCC o sa Carabao Center na sinasamahan namin upang mag-AI o mag-artificial insemination para yung anak o maianak ng mga kalabaw na native ay hinahaluan nila ng yung buffalo, na kung saan yun yung mestizo, na para mahalo doon sa magiging anak ng native at magiging mas malaki, malusog, at kapaki-pakinabang sa kanilang mga bukid. At isa rin sa activities namin ay ang pagtuturok ng mga aso sa bawat barangay. Pumupunta kami sa bawat barangay upang magturok ng anti-rabies, upang maiwasan yung mga asong gala na makakagat ng tao, bata. Kasi nga ang rabies ay talagang mapanganib. Kaya ang pagtuturok ng rabies ay may epektibo ng 1 taon. Kaya taon-taon nagkakaroon kami ng pagtuturok ng mga aso na anti-rabies, at gayon din ang pagtuturok namin ng mga anti-galis ng mga aso. Marami pang mga aktibidades, katulad ng nag-interview rin kami ng mga bawat kabahayan, na kung saan, kung ano yung mga tungkol sa agriculture na kanilang pinagkakakitaan. Nasabi niyo po kayo na yung pong mga buffaloes dito sa Pantabangan isinasa ilalim sa AI. Lahat po ba ng may-ari o lahat po ng buffalo dito sa Pantabangan ay nai-AI, o namimili lang po kayo nung Hindi. Ang
nilalagyan lang ng artificial insemination ay yung mga naglalandi o yung mga kalabaw na talagang pwede nang magbuntis. Hindi lahat ay pwede na lagyan ng AI. Yun ay dinadaan muna sa test. Tinitest muna kung yung naglalandi, yun ang tinuturukan ng artificial insemination. Nabanggit nyo rin po kanina yung paligsahan po tungkol dun sa hybrid. Ano po ba yung paligsahan na yun? National po ba yun? National. Kabuuan ng dito sa atin, sa bayan, sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Yun ay national. Pero una-una muna dito sa provincial muna. Provincial ang maglalaban-laban. Ay, kung sino man sa provincial, yun ang ilalaban nila sa national. Kaya nga pinagbubuti yung production niya. Ano po yung mangyayari? O ano po yung matatanggap pag po nanalo ka dun sa paligsahan na yun? Sa ngayon, hindi ko lang alam kung magkano, pero yung lahat ng mga sasali ron ay meron namang consolation na matatanggap. At hindi lang naman siguro yung kung magkano yung price, kundi yung karangalan siguro ng ating bayan ang matatanggap ng magsasakang iyon. Ano po ang mga karaniwang problema na nararanasan na inyong departamento? Sa aming departamento, ang pinakauna-unang problema o sa lahat naman halos ng organisasyon, ang problema ay pinansyal o pondo. Kasi katulad ng sa palay, kung alang dumadating na asiste ang national, kung gugustuhin lang ng local na magkaroon ng kahit kalahating sasagutin doon sa kanilang pangbili ng palay, ay pwede kung sapat ang pondo ng aming departamento. Ngunit sa ngayon ay kulang o wala kaming pondo para doon. At ganun din ang isang problema namin ay ang service o transport, gagamitin na transportasyon sa mga barangay kung saan mayroong mga problema na dapat naming solusyonan agad. Hindi kami nakakapunta doon dahil sa service o transportasyon na gagamitin namin. At kung minsan ang problema sa mga department o sa mga organisasyon na nandiyan sa local ay ang politika. Kaya isang hindrance o hadlang ito upang masolusyonan kung ano ang dapat naming maitulong sa mga magsasaka. Yun lamang po, Mrs. Elaine Linsangan. Maraming salamat po. Maraming salamat din.